So ayun guys, yan pa lang yung mga naani ko. Kunti pa lang. Siyempre waray. Good day guys! Kumusta kayo lahat? Medyo matagal na tayong hindi nagkita-kita at sana nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo sulok ng mundo. Ako, ito okay naman. Ngayong araw is pag-uusapan natin ang tungkol sa ating mga magsasaka or mga rice farmer. Paano nga ba ang kanilang ginagawa ng mano-mano para may maihain sa kanilang hapag or para may makain ang kanilang pamilya. Tara, samahan niyo ako at ating tuklasin. So guys, ang unang ginagawa ng ating mga magsasaka is magpagtatanim ng palay or pag sa amin sa waray is pagbubugas. As you can see, mano-mano ang ginagawa ng pagtatanim ng ating mga magsasaka. Gumagamit sila ng kahoy or pagbabakod ang tawag sa amin. Yan ang ginagamit para mabutas yung lupa at mailagay yung binhi ng palay. At sa paglalagay naman ng palay, ang tawag nun sa amin sa Waray dialect is pagbubudbud. And after a week is tumubo na yung binhi ng palay. And hindi pa nagtatapos doon is kailangan linisan ng ating mga magsasaka ang palay para matanggalin nila yung mga damo para maganda ang tubo ng ang mga palay. After 5 months, mag-aani na nga ang ating mga magsasaka sa kanilang itinanim na palay. So this time guys, is sumama ako sa tatay ko sa bukid namin para mag-ani ng palay. Kahit na napakalayo is finish ko para makaani lang at makabalik ulit kung saan ako dati, kung anong ginagawa namin dati. So yun guys, dadaanan ito papunta doon sa taniman ng palay. Pakita ko lang sa inyo na ito yung sa mga lugar namin na sa sakahan namin, mayroon kami doon maliit na batis and pwede kang maligo doon, pwedeng maligo doon and pwede doon manguha ng isda or kagang sa amin. Masarap yung guys, parang small crab siya and maliit na shrimp. Tukot ang tawag sa amin. Kapaso. Five hours later. So guys, nandito na tayo sa aming bukid. Dito tayo mag-aani ng palay. Sa pag-aani ng palay, kinakailangan natin ng kayog. Tawag sa amin sa waray is kayog. Yun ang ginagamit para pagkuha bawat isa ng isang tangkay ng palay.
So ayun guys, yan pa lang yung mga naani ko. Kunti pa lang. So yun guys, papahinga muna ako. Medyo napagod ako doon sa pag-aani. Ng kayog. Kwento ko lang, ganito yung ginagawa namin dati nung bata pa ako, nung buhay pa yung mother ko. Nag-aani kami. Sayang lang yung buhay, parang walang problema. Iba yung feeling na nandito ulit ako sa lugar nung bata pa ako. Ganito yun ginagawa namin. Since bata pa ako, na-miss ko to. And parang wala sa akin yung pagod. Hindi ko na-feel kasi pagod na sa physical, pero yung feeling, iba yung feeling na nakabalik ka dito nung bata ka pa, kung anong ginagawa mo. So yun guys, hanggang doon pa yung ani namin. Medyo marami-rami pa to. Diba? Masaya lang. Hanggang doon, experience ko ulit to. Tapos doon pa sa kabila. Marami-rami pa to. Hindi namin to matatapos ngayong araw. Baka hanggang sa Sabado pa. And ibang ate ko naman, yung mga ate ko naman yung mag-aani, or ibang siblings ko naman yung mag-aani doon. Pupunta sila dito. Ako muna yung unang sumama sa pag-aani sa tatay ko. A few inches later. So ayan guys, habang nag-aani ako, may nakita akong ulaping or mushroom. Ulaping ang tawag dito sa amin sa Waray. Ayan, ulaping ang tawag sa amin yan dito. Sarap yan na. Kunin natin na. Ulaping ang tawag dito. Ito pa isa. Masarap to guys. Kaso yan. So ayan guys, kakain muna tayo kasi di pa ako nag-almusal mula kanina. Ito lang yung baon namin. Baon ko. Yung gayam pero yung laman. Tchadan! Paksiw. Ha? Kain tayo guys. Ito lang yung ulam. Sarap. Ang sarap ng feeling na nakabalik ka dito sa lugar mo. Kung saan ko nung ginagawa yung bata pa. Ulit-ulit lang ako, diba? Sarap ulit-ulitin din. A few inches later. So this time guys is uwi na kami kasi tapos na kami mag-ani and uwi na kami sa aming barangay. Approximately 10 hours later. So this time guys, ito naman ang tinatawag na pag-giok sa waray, paghihiwalay ng bawat butil sa kanyang mga tangkay. So ito na guys, yung finished product after mag-giok ng tatay ko, paghihiwalay ng tangkay sa bawat butil. This time naman guys, ito yung tinatawag na pagbibilad ng palay para matuyo and tumigas yung bawat laman ng butil niya. Ang sunod guys na gagawin is pagbabayo. Sa pagbabayo naman guys, gagamit tayo ng bayo and losong. Bayo and losong.
Ganito ka mano-mano ang ginagawa naming pagbabayo guys. Ang purpose nito is para mahiwalay yung kanyang balat sa kanyang laman. Yung iba is nagpapamulino na lang sa bayan, pero yung iba na hindi naman afford or kunti lang naman yung palay nila, hindi na kailangan ipamulino sa bayan, is binabayo na lang talaga. Ito guys yung ginagawang pagbabayo. Parang nag-exercise ka lang din. So, after ko magbayo is tinatanggal ko na siya sa lusong para matahupan na siya guys. This time naman guys is nagtatahop ako. Ito yung proseso para mahiwala yung balat niya after kong magbayo. Para hinihiwala yung balat sa laman. Tatahop. Kung mapansin nyo ulit guys, is nagbabayo ulit ako. Ang tawag dito is pagbubukas. Kasi kailangan siyang ulitin kasi hindi mo natanggal lahat ng kanyang balat. Talaga siyang ulitin. 5 hours later. So ayun guys, after natin magbayo ng palay, ito na yung finished product natin. Ito yun guys, oh. Bigas na siya. Ito yung ginagawang proseso, mano-manong proseso sa pagpapalay namin, mga rice farmer, mano-mano lang yung ginagawa. So yun lang guys, maraming salamat, thank you sa panonood. See you on my next vlog. God bless us all. Bye-bye.